So ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros para mag-vlog at pag-usapan ang buhay ni Rizal simula pagkabuhay hanggang sa pagkamatay. Pero bago yun, kilalanin muna natin kung sino si Jose Rizal at ano ang kanyang naiambag sa bansa at kung gaano kalaki ang impluwensyang nadulot nito mula sa kapanahon ni Jose Rizal hanggang sa kasalukuyan. Si Dr. Jose Protasio Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ang sila Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonzo. Ang kanyang ina ay naging unang guro niya at maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelor sa agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid, hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at filosofiya noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang na ang Latin at Greko. At napagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris at Heidelberg. Ang kanyang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo naglalahad ng pag-aabuso ng mga prayle sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Noong Hunyo 18, 1892 ay umuwi sa Pilipinas si Dr. P. Rizal. Nagtatag siya ng samahan na tinatawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Si Rizal ay hindi lamang ang pinakabantog na tao sa kanyang mga kababayan, kundi ang pinakadakilang tao na nalikha ng lahing Malayo. Ang kanyang alaala ay hindi maglalaho sa kanyang tinubuang lupa at matututunan sa pagsusunod na henerasyon ng mga Kastila. Ang pagbigkas sa kanyang pangalan ay may paggalang at pagpipitagan. Noong 1879 hanggang 1882, dito nanirahan si Jose Rizal habang nag-aaral sa University of Santo Tomas na ngayon ay naging tindahan ng panaderya. Ngayon naman, papasok tayo ngayon sa Port Santiago upang libutin ang mga nangyari sa panahon ni Rizal. Pero bago tayo makapasok doon, kailangan muna nating pumila dahil dinadagsa ang Intramuros dahil sa mga historical places kagaya nitong Port Santiago. Bago ka makapasok sa Port Santiago, meron muna mga lugar dito kagaya na lamang ng mga ginamit ng mga dating sundalo para maidepensa ang Pilipinas sa mga Hapon o sa mga dumarayo at umaangkin at sumasakop sa ating bansa. Ngayon naman, papasok tayo dito sa Baluartillo de San Francisco, Javier. Dito ginawa ang pagdepensa ng Port Santiago laban sa atake mula sa Manila Bay. Ngayon, papasok tayo ngayon dito sa Baluartillo at bago tayo pumasok doon, papasok muna tayo dito sa isang magandang cave or tunnel. Ayan guys, as you can see, pumapasok na tayo dito sa isang
tunnel papunta sa defense ng Port Santiago at enjoy natin yung view, guys. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung ano ang ginampanan ng Port Santiago sa kasalukuyang pamamalagi ni Jose Rizal at kung bakit siya napunta sa Port Santiago. Noong Hulyo 6, 1872, si Jose Rizal ay nakulong sa Port Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1872. 4 na taon siya namalagi sa dapitan, kung saan nanggamot siya sa mga may sakit at tinikayat niya ang mamayan magbukas ng paaralan. Tinikayat din niya ito sa pag-uunlad ng kanilang kapaligiran. Noong Setyembre 3, 1876, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang surano, inaresto siya noong Nobyembre 3, 1876, ibinalik sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, ikinulong siya sa Port Santiago noong Disyembre 26, 1876. Si Jose Rizal ay natulan ng kamatayan. Sa dahilang nagpabintang, siya nagsimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios, ang huling paalam sa Tagalog, upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon maging makabayan. At noong Disyembre 30, 1876, binarel si Jose Rizal sa Bagong Bayan na mas kinikilalang tawag ngayon ay Luneta Park.